Hello guys! Quick update lang po related dito sa ating mga failed na payout or mga hold or mga not payable na payout. So bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ngayon dito sa Facebook monetization? So isa na nga dito na nagkaroon ng problem si Madam na nag-link siya ng kanyang payout details dito sa kanyang page. And ang nilink niya guys, PayPal. So unfortunately, si PayPal guys, sobrang secure nitong digital wallet or I don't know, pwede rin siyang bangko. Pero yun nga, kapag hindi tayo verify dito kay PayPal, ang dami nangyayari na na-hold or nagiging limited permanently yung PayPal. So ano mangyayari kapag limited permanently? So, hindi natin makukuha yung sahod or yung pera na nasa PayPal or hindi natin ito malilink sa GCash. Di ba meron features si GCash and PayPal na pwede tayo mag-cash in via PayPal. Unfortunately, ito nangyari kay ma'am. Bagong gawa yung kanyang PayPal account and then sinend niya sa kakilala niya. Nagkaroon ng suspicious activity dito sa PayPal. So, ang mangyayari, i-hold ni PayPal or temporarily na ma-hold yung payout or yung pera doon sa PayPal within 14 days up to 180 days. So, eto parang ano lang to, first offense. Pero may mas mabigat pa dito na pwede nating ma-receive or na-receive ko din ito guys. No? Ito is na-experience ko mismo kay PayPal. So, I suggest kung kayo is magli-link ng bangko or ng payout, bangko ang piliin nyo. Huwag PayPal. Si PayPal kasi, kailangan natin i-verify or mag-fulfill tayo ng KYC or Know Your Customer. Hindi dapat multiple existing account at the same person yung nagmamayari. So, one person, one PayPal lang dapat. Yung iba nakakaligtas pero madedetect at madedetect pa rin ni PayPal. Okay? So, ito yung shinare ni ma'am. Sahod ko po yan sa Reels. Ang nangyari po is yung PayPal ko na gamit sa Reels, di pa po siya ma-convert to peso kasi nga bagong gawa pa lang. Tapos ginawa ko, kinausap ko yung kaibigan ko na vlogger din dito sa Saudi na kung pwede ipasa daw niya sa kaibigan niya. Napasa naman sa kaibigan niya, yun nga lang, na-hold doon sa PayPal ng kaibigan niya. So, hindi siya makuha. So, ang naging status, etong 42,000, ayun guys, na-hold siya ng 21 days. Pero, upon checking, ano na siya, 180 days na siya. So, imagine guys, kung ma-hold ng gantong katagal yung unexpected natin sahod, di ba? So sayang, nakakahinayang and nakakalungkot ito. Lalo na kung pinagpagura natin yung pag-create ng content within few months, di ba? So sayang din to, 42,000, malaking pera din to. And so, ang mangyari, kapag ganito ang nangyari, kailangan natin mag-link ng card or bank. Yun nga, so hindi to nagawa ni ma'am. So mangyayari, dahil hindi verified yung PayPal, ma-hold siya ng 180 days. Ilang buwan din yun, di ba? So, sayang. So, sayang siya. 6 months? Tama ba ako? 6 months ba? So, nakalagay dito, next email sa kanya, we were unable to continue processing payments for this account. We strive to provide our customer with seamless and user-friendly payment solution. Unfortunately, sometimes we cannot process activity for a variety of reasons, including local laws, our policies, or policies of our partner banks and card network. So, wala tayong magagawa dyan. And then, yun na nga, makikita natin dito, we may hold any funds in your account for up to 180 days or 6 months to cover things like change backs or other financial liabilities. Will review the account periodically to see if we can release any remaining funds sooner. We'll email you the outcome of each reviews. Matagal guys, di ba? So, ayan. So, ito yung ano niya, message niya sa akin.
And then, sinuggest ko sa kanya, yung mga bagong sasahurin niya, pwede siyang mag-link ng bangko. Like, meron ngang sinasuggest ko palagi sa mga viewers natin, kung kayo maglilink ng bank, ano nga bang bangko ang masasuggest ko. Kung wala kayong ID or kung wala kayong time pumunta sa bangko, mag-download kayo guys ng Hello Money sa inyong Play Store or App Store or sa App Gallery. Alam ko meron na din ito. Ayan, mag-register kayo gamit yung valid ID nyo. Depende sa valid ID yung limit na ibibigay sa inyo ni EUB. Kapag mga secondary ID, 50,000. Kapag mga primary ID, like driver's license, passport, UMID ID, PLC's ID, nasa 200,000 yung limit. So, sabi ko, i-gawa siyang account. Then, kapag okay na, yun yung i-link niya. So, waiting lang siya guys na ma-approve yung kanyang application sa EUB Hello Money. So, waiting lang tayo sa update na to. And, ano nga ba yung masasuggest ko? Kung kayo is maglilink ng bangko, katulad nito, para maiwasan nyo ito, kailangan verified yung inyong PayPal account. May nakalink po dapat na card or credit card or bangko. So, magkaiba po yun. So, dalawa po yung ililink nyo dito sa inyong PayPal. So, dito, kaya itong account ko na to sa PayPal is naging permanent limited kasi dalawa yung existing PayPal ko. And then, nagta-transfer ako between sa first account sa second account. So, nagkaroon siya ng suspicious activity. So, parehas yung dalawang account ko sa PayPal is naging permanent limited. So, I suggest, kuha kayo ng ID, pwedeng PhilSys ID or, UMID ID, pero alam ko wala pang nare-release na UMID ID ngayon. Driver's license or passport or postal ID. So, para makapag-create kayo ng ganito or makakuha kayo ng bangko. Like AUB, di ba? So, ganito na yung mangyayari kapag wala na tayong access sa ating PayPal account. You can no longer use PayPal. Ayan. So, ito na yung marireceive nyo. Kahit gumamit kayo ng different ID kapag na-trace na ni PayPal na suspicious yung activity o yung pag-transfer ng mga amounts or ng pera between sa different account and other locations. Basta nakita nila na mayroong record, so possible kahit gumawa kayo ng bago, magiging permanent limited na din siya. So, hindi na ako nag-try kasi nga useless lang din. Baka maglagay pa ako ng pera sa PayPal, ang mangyari, biglang limited, so hindi ko siya ma-out, di ba? So, mahirap yun. So, gagawa ka pa ng necessary step to appeal kay PayPal. So, yun lang, I highly suggest gawa kayo ng kuha kayo ng bangko. Kung wala kayong time para pumunta sa bangko, AUB, Hello Money, tested na siya. And then, kung kukuha naman kayo ng bangko, mag-provide kayo ng mga documents, IDs, and proof of residency. Siyempre, kailangan i-disclose nyo kung sa mga gagaling yung pera. So, sabihin nyo lang sa bangko na yung remittance is manggagaling kay Facebook. So, para aware yung bangko na hindi naman i-hold ng bangko yung incoming payout nyo kay Facebook. So, ganun na po kahigpit ngayon yung bangko. Inaalam na nila kung sa manggagaling yung remittance para bigyan kayo ng necessary na account. Diba? Kasi kung local lang, tapos hindi naman pala nakaka-receive ng remittance, posible mag-failed yung mga incoming payout nyo kay Facebook. So, yun lang guys. Maraming salamat. Please share this video para at least aware tayong lahat. And magkaroon kayo ng option, ano nga ba yung pipiliin nyo, PayPal or bangko. Yun lang guys. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong mga next video katulad nito, manonotify kayo kagad. See you again next time. Bye-bye!